sige po. Tayong lahat ay sama-samang manalangin ako. Tawag po natin ang kamay sa pagpapatibay ng ating panalangin.
Espiritu, proteksyonin niyo po kami mula sa mga masasama at naway Panginoon ay po siyang bumilos na ito po ay aming matutunan at kailangan po po itong ihayag sa bawat mga kapatiran at naway Panginoon mapakita niyo ang bawat mga kapatiran lalo po yung pagpapala sa aming kalagitnaan at naway maging successful po yung pag-record at sa gayon po ay pag-content po at play po nila sa kanila. Kaya tumawag sa akin, magbigay ng talino. Sa bawat isa, Panginoon, gisingin niyo po ang puso't isipan, Panginoon, maging maayos po sa gabi po ito. Ito na lang sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. So, balikan lang po natin yung mga nakaraan ng mabilis. Okay? So, the Bible Believing Baptist Christian is the holy line of church, the Lord Jesus Christ established. The New Testament church is called out assembly. Okay? The New Testament church po, mga ligtas po yan. Okay? And scripturally baptized. Sinabing scripturally baptized, hindi po yan ang bautismuhan para maligtas. Hindi yan ang bautismuhan. Tama ang authority. Okay, so yung mga ganyan po natin batayan. Okay? Believers who bounded themselves in a covenant of faith with God to carry out the mandate of faith at faith. So bakit po ba Nirinig mo po yung mga tao para magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? CBC believes that their founder is the Lord Jesus Christ himself. personal earthly ministry? Okay, yung naging ministry na po si Jesus Christ, yun po yung pinaka-foundation po ng church. Diba, nag-miracle na siya, tinawag niya yung mga disipulo, yun na po yung pag-uumpisa ng ministry po. Jesus Christ. Pagpasok po ng Pentecost, hindi po yung nag-umpisa din yung church. Ang tawag po doon, empowerment of the church. Pinalakas po yung church. Ibinigay po yung Especially yung mga disipulo, yung mga Jesus Christ. The place she was started was at Jerusalem. Okay, may nagsasabi ang church sa Davao, sa Central, Quezon City. Okay, so wala sa Jerusalem. She
Okay? Kahit si mayor pa yan, hindi siya pwedeng mag-decide dito sa church kasi meron po tayong separation of church and state. Okay? Hindi po nagbigay si mayor ng upuan, pinili niya itong ano na to, building na ito, papakilaman niya na at siya na yung magiging leader. So hindi po yun pwede mga minamahal na kapatid. Okay? Dapat nasa tama po tayong otoridad. Right? Letter B. The Christ who spoke is the head of Ecclesia. Okay? The Ecclesia is under Christ's authority, Christ's power, and Christ's dominion. So, pakinig kayo, remember who spoke sa Sunday. Pakinig kayo. Okay? Pinig kayo niya sa likod, kahit ang tunay pinig kayo dyan. Pinig ka, pinig dito. Okay, letter B, the Christ who spoke is the head of the church. The church is under Christ's authority. Walang ibang may authority sa church, kundi si Kristo lang. Christ's power, Christ's dominion. Okay? Hindi pwede yung ibang tao dito. Porque siya yung founder, siya na yung may kapangyarihan sa church. Okay? Si Pupuloy, hindi po sino mang mga nagpapanggap na propeta ng mga sugo. Okay? Hindi po sila. Walang iba ang Panginoon sa Kristo lamang po. Okay? Kasi wala naman po pangalan nila sa Bible. Wala naman sila sa propesya. Okay? Letter C, the Great Commission is given to the local church which is able to understand and perform the Great Commission from the apostles down to the disciples. So sa ating po binili yung pag-evangelism po mga minamahal na kapatid. Kaya nga po nag-gospel tracts tayo, nagsusunliling tayo kasi sa ating po yan ibinilin. Hindi po yan binilin sa may-ari ng SM, Robinson, sa may-ari ng Petron, sa Macdo. Hindi po yan. Sa ating po ibinilin na yan po yung business na dapat po natin gawin. Okay? So naligtas po tayo na Bautis 1, yan na po dapat ang ating ginagawa. Okay? Kaya kung nag-uutos man ang ibig pastor, yun ay dahil inutos siya ng Panginoon. Amen? Kaya kung magkakaroon tayo ng pagsaluan, gusto nakakapagod naman magsumili. Gusto magsumili tayo magsumili. Hindi natin sinasaluan sa pastor. Ang Panginoon sa Kristo sinasaluan natin. Kasi siya ang may-ari ng church. At ang kumadya, magsumili tayo, mag-evangelize tayo, mag-disciple tayo. Okay? The missionary emphasis. Ang emphasis po, dapat go. Lagi nag-go. Okay, yung gawain ng Panginoon. Ang missionary, ang pastor. The pastoral emphasis, i-baptize, to baptize, to teach, observe. Teach to observe. Kaya nga dapat dumadalo tayo ng prayer meeting, ng Sunday school, ng worship service, and kung ano pang other discipleship class na nilalagay ng pastor. Kasi yung trabaho ng pastor, baptize, tapos to tutulungan, observe, teach what the prayer commanded you. Magbigay, mag-share the gospel, tutulungan na magtulong sa mga bata, and kung ano-ano pa na dapat ituro, kung anong maayos pag-ugali, pag-respeto sa magulang. Okay, so lahat po ng nasa Bible ay itutulong po yan ng pastor, sa missionary leader. Okay, the church is an preaching institution. Go! Teaching institution. Edifying constitution. Okay, first pwede na Colossians 2:6. Ayan. As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. 7. Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Okay? So tignan niyo po, rooted and built up. Gusto ng Panginoon na lumago tayo sa ating pananampalataya. Okay? Ayaw niya na tayo ay bansot sa ating pananampalataya. Gusto niya na tayo ay nag-grow. Amen po ba? Amen? Diba? Abounding therein with thanksgiving. Ayaw niya na tayo ay patamad-tamad, hindi tayo kumikilos, wala tayong pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Okay? Because nagiging unfair tayo sa kaligtasan na ibinigay ni Jesus Christ, nagiging unfair tayo
kayong manatili na wala kayong bunga. O, baga, puno ka tapos wala kang bunga. Diba hindi magandang tignan yung isang puno na walang bunga. Mas magandang tignan yung puno na maraming bunga. Diba yung maraming bunga, natutuwa dyan yung mga tao. Kaya yung isang Kristiyano na maraming bunga, natutuwa dyan ang tao. Natutuwa dyan yung mga witnesses na nasa langit. Okay? So yan po, tulungan niyo po ang gawain na mag-ano tayo. Okay? Mag-share ng gospel. Kaya tinuturuan ko po kayo ng basic way ng pag-disciple kasi yan na po yung ituturo niyo sa kanila. Hindi po lahat trabaho yan ng pastor. Okay? Trabaho ng pastor, ituro sa inyo at i-delegate yung mga ministry. Kasi hindi po po kaya ito yung lahat. Okay? So kaya, kung titignan niyo po sa Bible, kahit simple member, nag-share siya ng gospel. Okay? So ibig sabihin, hindi po yan trabaho ng missionary ng pastor. Trabaho po yan ng bawat isa. Kung hindi po natin ginagawa yan, mga ginagawa na kapatid, nagkukulang tayo sa Panginoon, hindi kay pastor. Kasi assignment po natin yan. Pag sinabing assignment, kailangan gawin. Tama ba? Diba may assignment kayo sa school? Ginagawa niyo ba yung assignment sa school? Kung hindi niyo nagawa, ano nangyayari sa grade school? Diba? So tayo, may assignment tayo. Ang assignment natin, mag-soul winning. Amen? Kahit walang schedule na nilagay si pastor, dapat mag-soul winning. Amen? Kaya hindi yung ginagawa ko. Naghahanap ako ng tao sa soul winning. Sa chapter na sila, naghahanap ako. Sino ba yung soul winning? May classmate ako, may naging students ako natin, friends ako, relatives. Sino kaya? Pinag-pray ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Sino yung soul winning ko sa araw na ito? Sinisikap ko na bawat araw meron ako soul winning. Diba? Just one person, kahit chat lang. Okay, diba? Binigyan ko na kayo ng mga gospel tracks na sa messenger. Diba? Bakit hindi natin i-send? Okay? Send mo lang yun. Babalik ka ng good morning classmate. May i-share lang ako sa iyo. Gospel. Para paligtas sa iyo. Diba? Basic. Ang problema lang ay nasa atin. Ayaw lang natin mag-go. Amen po ba? Diba? Tinatamad lang tayo mga kapatid. Dapat wala tayong katamaran sa gawain ng Panginoon. Maturity, teaching, institution. Okay? Dapat tayo nag-grow. Okay? So nakakalungkot, may mga matatagal na Kristiyano, pero hanggang ngayon, walang bunga. Hanggang ngayon, hindi nagmamature. Okay? Dapat nag-grow tayo. Sikapin natin. Diba? Kumbaga magkaroon tayo ng sa sarili natin na makita natin na yung mga pamamananat pala tayo dapat makita natin tapos magsikap tayo sa ating sarili. Amen? Diba? Na kapag humarap na tayo sa Panginoon, hindi proud sa atin si Lord kasi ginawa natin yung trabaho natin sa Panginoon. Okay, let us sing the great promise dun po sa Matthew 28 verse 20. Companionship, leadership, equity, victory. Isa yun po yung mga pangako. And then next, ito na po pag-aaral natin, kasunod po na lesson. The Bible-believing Baptist Church can never be separated from Christ. Okay? Hindi po nailalayo sa Panginoon. The church is deeply concerned in the salvation of the soul. Okay? Yung church, lagi po yan, concern niya yung kaligtasan ng kaluluwa. Salvation of the life. Hindi lang ng kaluluwa, pati ng habang nabubuhay dito sa mundo. Yan ang concern ng church. Salvation of the body. Okay? Yung katawan. Okay? The same soul lives the spiritual life and look for the redemption of the body. Okay? Basahin natin yung verse yung pinagay ko dyan. 1 Corinthians 15:19-20. Okay? If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. If in this life only we have hope in Christ, next 20. Hindi ba nalagay mo? Tayo na lang.
become the first fruits of them that is left. Okay? So makita natin yan mga kapatid, the same soul lives spiritual life. Okay? Namumuhay tayo ng spiritual na pamumuhay mga kapatid. Yung ligtas, yung sabihin, may changes, may transformation, and look for the residential of the body. Naghihintay naman po tayo na dumating yung pagkakataon na tayo ay matutubos itong katawan natin. Okay? The fact that many different kinds of religions and churches are emerging nowadays, most people find it hard to determine what and where is the true church of Christ. Ito, napakaraming nagsipunan ng mga simbahan ngayon. Ang tanong, sino ba ang tunay na totoo mga iglesia ng Panginoon sa Kristo? Okay, so mamaya may mga patayan tayo. Sino ba ang tunay na totoong iglesia ng Panginoon sa Kristo? As Bible Baptists, we do not claim that the church can provide or offer eternal salvation. So sa atin po, hindi po natin sinasabi sa kanila at hindi po yan ang teaching po natin na kapag sila ay naging member dito po sa atin ay maliligtas yung kanilang kaluluwa. Hindi po makapagliligtas at never makapagliligtas ang kahit anong church or organization, kahit anong simbahan na nagsuntutan, hindi po yan makapagliligtas ng kaluluwa. Kasi pag tinanong mo rin sila, hindi member ka dyan, sigurado ka ba? Sigurado ba 100% sigurado ang kaluluwa mo? So hindi po nila masasagot yan. Kasi sa mismo sarili nila, hindi nila alam kung sila ay ligtas. Okay? Nakabatay sila sa isang bagay na hindi nila sigurado. Kumbaga ano lang, bahala na kung langit ako. Bahala na kung mapapahamak ako. Bahala na, bahala na. Wala silang kasiguraduhan kung kailangan natin. What we believe is what the Bible declares to be true. That salvation can only provide by the Lord Jesus Christ. Amen? Walang ibang daan ng kaligtasan at walang ibang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Okay? However, one thing must be equally taught here, and that is the role of the true church in the propagation of the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? The true church of the Lord Jesus Christ is the only living organization that Christ Himself has mandated to preach the good news of salvation. Okay, so tayo po yung pinutusan, okay, na mag-preach, magturo ng kaligtasan. The church has been ordered to propagate the gospel to every nation and living creature. Okay? Bawat tao kailangan natin share ng gospel, hindi dapat tayo nag-living. Okay ba yan? Diba may mga relatives tayo na dapat sinishare din natin sa kanila yung gospel. Kung tayo nag-living, okay? Kasi pag yan ang punta ng impyerno, at sigurado iiyak tayo. Hindi mo makikita yung nanay mo sa langit. Yung tatay mo, at sasabihin mo, pwede ko lang ibalik ang panahon.
Di ba? Yung mga nagaganap ngayon sa Israel, posible na yung rapture ay nakaabot na lang natin. Malapit na siya. Anytime. Kasi naririnig na nila eh. Okay? Di ba? Hindi nga pinakilala sa kanila yung rapture eh. Ang malalaman lang nila, yung una, revelation, tapos yung ano. Hindi na sila papasok. Kasi ayaw nila tanggapin si Jesus Christ as their Lord and Savior. Sa church, ini-introduce yung mga bagay na yun. Sa Thessalonians, yung pinakilala yun, yung rapture. Sa Corinthians, yung pinakilala yung rapture. Kaya ano yung nakikita natin yung mga binabanang kapatid na napakalapit na may maabutan natin yung tinatawag na rapture. Ngayon, sa atin, bilang nabubuhay tayo mga Kristiyano, ano dapat natin gawin? Diba? May mga mahal tayo sa buhay na hindi ligtas. Sana mag-isip tayo. May bahagi na natin sila natin sa Italia. Maligtas din yung kanilang kaluluwa. Huwag tayong minamahal na kapatid na relax. Kumbaga, tawag dito na sa susunod na lang kasi hindi pa naman babalik ang Panginoon. Susunod na lang, hindi pa naman mag-rapture natin. Alam niyo po, may nabasa po akong isang documents. Inaasahan niya rin yung mga mangyayari po sa pinaka-tagulan ng rapture. Dapat daw, isang Kristiyano, lagi niyang inaabangan yung rapture. Kasi pag lagi mong inaabangan yung rapture, ang maging sistema ng buhay mo, magsusunod iiwas ka sa kasalanan. Kasi anytime pwede mag-rapture eh. Diba? Kung susunod ka, kasi anytime pwede mag-rapture, paano pag natagpuan ka ng Panginoon? Diba? Paano pag natagpuan ka ng Panginoon, nasa multo, nasa simbahan? Diba? Anytime dapat, ang isip daw ng isang Kristiyano, inaabangan niya palagi yung rapture. Diba? Kung mamaya mag-rapture ka, let's ba mag-rapture, dapat daw ganun yung kaisipan ng isang Kristiyano. Kasi pag hindi daw ganun, okay? Pag hindi daw ganun, mga minamahal na kapatid, may baka may problema sa pananampalataya. So mamaya, okay? So next po natin, the church being the ground and pillar of truth, okay, serves as the living repository of God's message of salvation to the human race and how born again people should live toward God and trabaho ng church, sharing gospel the Lord Jesus Christ purchases His church with His own blood, thus manifested His real love for her. Okay, pinubos na dugo ni Kristo. Okay, kaya dapat appreciate natin na tayo pinubos na dugo ng Panginoon Kristo. The Bible has forewarned believers of many false teachings and false churches. Nagbigay ng babala ang Bible patungkol sa mga maling aral, patungkol sa mga maling tagapagturo, sa mga maling church, whose origins can never be linked. Yung kanilang pinagalingan ay hindi mai-trace o mai-link doon sa first century church ng Panginoong Jesucristo. Okay, kilala niyo kung sino yan? Reformed, diba? Mga Presbyterian, Methodist, hindi ko sila ma-link doon sa church, first century church na itinayo ng Panginoong Jesucristo. Okay, ito po yung mga mark ng mga false churches or false teachings or false teachers and prophets. Ito yung mga mark. Okay, number one, any religion or church that teaches good works are important and necessary to the salvation of man's soul is not the true church of Christ. Ano man daw po na simbahan o religion na nagtuturo na ang paggawa ng mabuti ay mahalaga at kinakailangan para maligtas ang kaluluwa ay hindi totoong church ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen? Amen? Naintindihan niyo po, hindi kayo nakikinig ha. Tumingin kayo dito. Okay? Kung ipansin ninyo, maintindihan sa akin. Okay? Ano man daw po na religion o church na nagtuturo na ang mabuting gawa ay makapagliligtas at kailangan sa kaligtasan. Yan daw po ay hindi totoong church. Kasi sabi ng tayo
which we have done. Diba? Hindi sa gawa natin kung mabuti man yan, but according to His mercy, He saved us. Sa Kanyang habag, binigtas na tayo by the washing of the regeneration and the renewing And number two, any religion or church that claims their church to be the door to the salvation of the soul is not the true church. Okay? Sino mang simbahan o religion nagtuturo na kapag ikaw ay pumasok, pagpa-member ka dyan, ay maliligtas ka, ay hindi po yan tunay na simbahan. Malayo po yan sa tinuturo po ng Biblia. Tingnan po natin yung verse. John 14:6, Jesus said, unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father, but by me. Walang makapagpupunta sa langit, kundi walang iba ang pangalan lang ng Panginoong Kristo. Amen? Amen? Baka siro kayo sa quiz, hindi ko nakikinig, tulala kayo sa akin, pero lutang ang isip mo. Okay? So, walang ibang makapagliligtas, hindi po yung church. Kahit sino pa yan na magsumputan. Malino po sa verse, Jesus said, at siya lang ang daan ng katotohanan ng pagbuhay. Okay? Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Okay? Number 3, any religion or church that teaches that baptism saves and necessary to repentance and faith is not a true church. O isang simbahan magtuturo na ang baptism makapagliligtas at kailangan para sa repentance and faith, yan po ay hindi po totoong church. Hindi po makapagliligtas ang bautismo. Romans 6:1-5. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Next. Know ye not that so many of us were baptized one is sa kanyang sa kanyang kamatayan. Walang sinabi doon na makapagliligtas ang bautismo. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Okay. Diba? Nakita natin, walang verse na nagsasabing makapagliligtas ang bautismo. At sabi dito sa Acts 2:41, sila na mga nagsitanggap sa salita ng Diyos ay nabautismuhan. Ibig sabihin, nauna yung pagtanggap. Diba? Naligtas muna sila bago sila mabautismuhan. Ibig sabihin, hindi makapagliligtas ang bautismo. Okay, number 4, any religion or church that believes that salvation can be lost because of sin and wrongdoing is not the true church. Okay? Kapag nakagawa ka ng pagkakamali, mawawala yung iyong kaligtasan. Diba, ang lagi kong tanong dyan, kailan ka ba hindi makakagawa ng pagkakamali? Diba? Makakagawa lang ng, hindi lang tayo makagawa ng pagkakamali kapag patay na tayo. Okay? So, hindi po mawawala ang kaligtasan kahit makagawa tayo ng kasalanan. Kung totoo tayong ligtas. Okay? Ang hirap din sa isang side na baka hindi ka talaga ligtas. Dalawa lang yan. Kaya dapat mag-ingat tayo. Huwag tayo pakakampante mga minamahal na kapatid. Okay? Kasi sa isang side, kapag sinasadya mo palagi paggawa ng kasalanan, baka hindi ka ligtas kasi walang kumitilos na banal na espiritu, hindi ka naging guilty, hindi ka nakukonsensya sa ginagawa mo. Okay? So baka hindi ka ligtas. Baka alam mo lang yung paraan ng kaligtasan, pero hindi mo siya natanggap. Okay? Number 5, any church that acknowledge any human founder and has been founded after the ascension of the Lord Jesus Christ is not the true church. Yung mga churches na nagpapakilala, tinayo nila yung church. Okay? So mali yun. Kasi never ang church tinayo ng tao. Okay, katulad din po ng JIL, ang founder po nun ay tao. Diba? Si Brother Eddie Villanueva. Okay?
So, Baptist po, ang founder po niya si Jesus Christ. So, yan po. Malalaman po natin, yan po yung mga mark ng tunay po na church. Okay, number 6, the theory of the universal invisible church is not the true church, neither is the universal visible church. Kaya hindi ko na po babasahin, mas mahaba po yan. Okay, so, kaya sabi lang po dyan na hindi tayo naniniwala sa universal. Yung universal ay yung may isang church na namumulot sa lahat ng mga church. At pagdating po sa tribulation, magaganap po yan. Yan po yung tinatawag na ecumenical movement. Magkakaisa po yung mga church. Ayan. At nangyari na po yan ngayon. Isa po yan sa sign. Nagkapermahan na po yan sila. Mamaya, babalikan natin. Okay? Number 7, no so-called Christian organizations or para-churches disclaim to be evangelical in nature can never take the place of the true church of the Lord Jesus Christ. Example po ng mga para-churches, CCM. Okay? CCM. Diba? Christ Commission Fellowship. Nasa yung church. Okay? Example, Three Wheels Fellowship. Nagkalat po yan. Assemblies of Christ. Diba? Okay, mga para-churches po yan. Okay, kumbaga sa Tagalog, parang church pero hindi church. Okay, para-church. Ay, ibig sabihin po ng para-church, hindi talaga sila church. Okay, kahit nagtuturo sila ng tama, hindi sila church. Okay, walang authority. Tama yung tinuturo nila, kaso walang authority. Sila yung sinasabi ng Panginoon na ligtas sila, okay, kasama rin natin sila, pero wala silang authority. Okay? So, yan po. Kumbaga, wala silang pinanggalingan, bigla lang sila sumulpot. Maaaring may isa silang leader na gusto magpastor, bigla na lang sumulpot. Okay? And last, number 8, the ecumenical movement is not an institution of churches, but one of the strategies of Satan that he uses to destroy the true identity of the true ecclesia or church. Okay, so yung ecumenical movement, meron na po yan. I-search nyo po. Nagtayo po sila ng isang mga building. Andun po yung RC, nandun yung Judaism, yung tatlong pinakamalaking religion sa buwan ito. RC, Judaism, and ano ba yung isa? Islam. Okay? Yung tatlong leader na yan, si Papa, tapos yung sa Islam, saka yung sa isa, pirmahan na po sila. Kasi may plano po sila pagpasok ng tribulation. Okay? Kaya nga po yung maitatayong templo sa Jerusalem, maling templo po yun. Corrupt temple po yun. Kahit nasa prophecy siya, kahit nasa Israel, corrupt temple po ang magaganap doon. Tapos, tatayo na leader yung Antichrist doon sa temple. Okay? So, plano na po talaga nila yan, yung bagay na yan. Kasi sa pagpasok po ng tribulation sa 3.5 year, magiging one world religion, one government, okay, one religion. Iisa na lang po yung religion, tsaka yung government. Okay? So, anumang movement po, mga minamahal na kapatid, na ayan po, hindi po yan church o hindi po yung nagtuturo ng tama. Yan po yung mga strategy ni Satan para po patayin ang tunay na church. Tingnan nyo po, yung RC po doon na naitayo, nagpapakilala siya as Christian. Eh yung RC, hindi naman Christian yun. Pero nagpapakilala siya as Christian. Okay? Representative daw ng lahat ng Christian sa mundo. Pinakaulo po yung RC. Pero mali. Kung pinag-aralan natin sa history, mga minamahal, never po yung Christian na nagmula sa RC o lumabas sa RC. Okay? Maaari pa yung Methodist, Presbyterian. Pero the Christian, the Baptist, never tayong lumabas sa RC. Hindi tayo reformer. Okay? Nagpatuloy po yung faith natin. Simula sa mga apostol, sa mga disipulo, hanggang sa ngayon. Okay? So, huwag po kayong maniniwala kahit ano pang baon na sasabihin sa inyo. Okay? Doon po tayo maniwala sa
kung ano yung conviction sa atin ng Holy Spirit, malalaman naman po natin. Okay? So, yun lang po ang ating pinag-aralan. So, medyo ano siya, doctrinal. Kasi nga po, ito po ay para mas kumibay yung ating pananampalataya sa Panginoon Kristo. Okay? Para mas rooted tayo sa mga doktrina ng Panginoon Kristo. Alright? So, let's close in prayer. And before that, awit muna tayo sa Panginoon. Awitin natin ang Amazing Grace. Tayo po lahat ay tumayo. Kung may question po kayo, pwede niyo po yan i-raise sa ating Sunday School. Awitin po natin ang Amazing Grace. Page 86. Amazing Grace. Dakilang Diyos, namin makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa gabi nito sa gawain na sinamahan niyo po kami, Panginoon. Pagamat wala po ang iba, Panginoon, ilan po namin na kayo po aming naitaas. Dalangin ko po na kayo po ang magbigay sa bawat miyembro ng iglesia ito ng pagsusubikap na magpatuloy kami maging tapat sa inyo pong gawain. Naway asahan po namin palagi na kayo ay babalik anumang oras, anumang minuto, na sa gayon kami po ay napusig ay Panginoon na kami po ay maging tapat at magpatuloy pa at hindi namin kalimutan kung ano yung ginawa niyo para sa amin sa krus ng Kalbaryo na igalay niyo ang buhay niyo para sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin sa gabi ito. Salamat po sa mga kapatiran, sa mga bisita namin na narito. Dalayan ko po ang pagpapalan niyo sa kanilang mga buhay, Panginoon. At naway matagpuan mo kami tapat
Simula umaga hanggang gabi, Panginoon, ang aming buhay, at at po ang ginawa kami nagtatapat sa iyo, Panginoon. Nalaman namin may mga sign na nakikita namin. Alam namin na kayo po ay malapit ng imanong Panginoon kapag kunin niyo po kami at naway makita kami na magpapatuloy sa iyo ng gawa. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Gabayan sa aming pagpapahinga at sa araw ng bukas, bigyan niyo po kami ng panibagong lakas upang gampanan ang mga ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin. Hanggang sa araw po ng linggo, pagpalain niyo po ang gawain namin, makagalunawa ang bawat mga kapatiran, Panginoon, at sama-sama kami magtipon sa inyo pong gawain. At magampanan po namin ang bawat gawain. Ito po ang dalangin, binabalik po namin sa ilang ang kapurihan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Good morning. Maraming salamat po sa bawat isa. At magandang gabi sa bawat isa. Natulong na lang po sa pag-respect ng upuan, ng journal book, at yung mga Bibles niyo po, pakiusap, pakidala, kapag naiwan na po yan, tutubusin niyo po yan for 10 pesos. Okay? God bless everyone. Kailangan po natin itong ibalik. Dahil nalagyan mo siya sa